Did you know na ang biggest risk ng isang entrepreneur? Kung negosyante ka at pinapanood mo to, alam mo ba na may isang bagay na pwede magpataob ng negosyo mo? Hindi problema sa finance, problema sa sales, marketing, or even operations. Kaya panoorin mo ng buo ang video na to dahil sigurado ako makakatulong to sa'yo. Hi, my name is Jason Ferrer. I'm an entrepreneur and I also help entrepreneurs to succeed in life. Kung naghahanap ka ng mga video na makakatulong sa iyo bilang negosyante, click on subscribe button para na-notify ka tuwing mag-upload kami ng bagong video. Ano to? Walang iba kung hindi burnout. Yes, marami ka nang naranasan sa negosyo mo, marami ka nang nalagpasan at alam mo yan. At lahat yan, kinaya mo. Pero pag ang negosyante, kapag ang may-ari, kapag ang founder ay na-burnout, wala na, tapos na. Imagine mo ngayon, ilang tao ang maaapektuhan kapag na-burnout ang may-ari. Hindi lang ang pamilya mo, kundi pamilya ng mga tao nagtatrabaho at umaasa sa'yo. Pag sinabi mong mental burnout, hindi lang to yung physical exhaustion. Hindi lang to yung napapagod yung katawan mo. Ito yung nakahiga ka na, dapat natutulog ka na, pero sobrang tumatakbo pa rin yung isip mo. Hindi maganda yung mga hindi magandang nangyayari. So, mas nai-stress ka, mas nahirapan kang matulog. Naramdaman mo na ba yun? Naranasan mo na ba yun? If yes, comment below. Nangyari sa akin to nung first brand na binild ko. Nung ginagawa ko yung Magnesium brand. Sa una, excited ako. Madami akong pangarap, madami akong gustong gawin sa brand. Pero eventually, after few months, naramdaman ko yung exhaustion. Tapos pandemic pa nun. So mas lalo akong nahirapan. So kung nararanasan mo to ngayon or naranasan mo to before, huwag ka mag-alala kasi hindi ka nag-iisa. Katulad mo, katulad ko, marami negosyante ang nakakaranas ng mental burnout. Papakita ko sa video na to kung ano yung mga ginawa ko para makarecover at ano ang mga ginagawa ko para maiwasan. Because again, the biggest risk in your business is the mental burnout of the founder. First, kailangan mag-step away. Alam ko parang imposibleng gawin ito. Lalo na kung ikaw nagpapatapos sa lahat. Marketing, sales, operations, logistics. Pero trust me, you need it. And your business need it. Elite athletes nga may recovery time. Tayo pa kaya? Do whatever it takes for a season but not for all season. Tulad ng isang eroplano na 100% binibigay ang kanyang speed bago umakyat. Pero once na umakyat na siya, gliding na lang siya, dinidecrease na niya yung speed. Bakit? Para maging sustainable. Para makarating ka ng safe sa pupuntahan mo. Ganon din tayong mga entrepreneurs. Start small. Hindi mo kailangan ng magbakasyon kaagad ng isang linggo kaagad-agad. Pwede kang magkaroon ng 5 to 10 minutes of break every 1 hour ng pagtatrabaho mo. Or katulad ng ginawa ko before, every night, pagkatas ng trabaho ko, is naglalakad ako sa village namin for 30 minutes. Mag-isa, walang pinapakinggan. Kinakausap ko lang yung sarili ko. Naglalakad lang din ako para ma-release yung mga tension ng buong araw ko. Pag ikaw ang founder, akala mo sa'yo lahat. Parang si Superman. Hindi yan sustainable. Hindi sustainable na ikaw lahat. So take a breather. Step back. Take a breather, my friend. Yung pag-step away ay hindi ibig sabihin na lumalayo ka na sa negosyo mo. In fact, mas nahahawakan mo, mas in control ka sa negosyo mo pag nag-i-step away ka. Kasi mas nakikita mo yung ibang anggulo na hindi mo nakikita sa sobrang kabisihan mo. I remember, when I started doing this, much clear ang mind ko, mas marami akong naiisip, mas lumalago ang negosyo mo. So step away, take a breather, my friend. Second, set boundaries to win in life, not just in business. Ang business ay isang parte lang ng buhay nating mga negosyante. Marami tayong ginagawa. Marami tayong responsibilidad. Marami rin tayong gustong gawin. Question, ano yung isang bagay na grateful ka aside sa success ng business mo? Kung wala, let's start with that. Let's start with your why. Bakit mo ba ito ginagawa? Para lang ba kumita ng pera? Pag marami ka ng pera, masaya ka ba? Bakit mahalaga to? Because you don't always win in business. Madalas nga, talo tayo, di ba? Kaya napakahalaga na manalo ka rin sa ibang parte ng buhay mo. Ano yung mga parte na yon? Sa anak mo, sa asawa mo, sa mga kaibigan mo, sa pag-aaral mo, sa paggaling mo bilang isang tao, self-development at marami pang iba. Napakahalaga nito. Kasi nga, hindi laging madali ang business. So kapag talo ka doon sa negosyo or may mali ka naging desisyon, at least alam mo, hindi pa tapos ang mundo mo. Marami ka pang bagay na nananalo ka. The earlier you realize this, the earlier na makakatulong to sa'yo. Alam mo, before ako, basta tungkol sa negosyo, basta business activities, yes ako ng yes. Because what I thought is kapag ginagawa ko yung mga bagay na yun, is lumalapit ako sa success. Actually, mas lalo akong lumalayo. Kasi napapagod ako. Nagkakaroon ako ng tinatawag na mental burnout. Kasi puro negosyo na lang ang iniisip ko. One thing that I realized is every time you yes to something,
you're saying no to something. So kahit na business activities to, tanungin mo yung sarili mo, pag ni-yes ko ba to, may ni-no ba ako? Kasi ganun yung nangyayari sa akin before. Lahat ng activities, basta business, yes. Kahit na nakaschedule na kailangan ko samahan yung wife ko sa school ng mga anak ko, kahit na may nakaschedule na date namin, I say no. So anong nangyayari sa akin? Na-overwhelm ako, na-drain ako, at doon na nagkapatong-patong yung problema that leads to burnout. Alam mo, sabi ko dati, nung challenging yung negosyo, I'll date my wife kapag okay na yung negosyo. Kakaroon ako ng oras sa mga anak ko pag okay na yung negosyo. Bibigyan ko ng oras yung magulang ko or lalabas kami pag okay na yung negosyo. But you know what? Nung nag-okay yung negosyo, mas lalo yung oras ko kinain. Bakit? Hindi naman palaging okay yung negosyo. So seize the moment. So in short, hindi nangyari yung mga pinangako ko. Anong pakiramdam ng isang taong hindi nakakatupad ng pangako? You feel bad. When you set boundaries, you just don't take care of you. You take care of the people around you. And again, you don't always win in business. Kung matalo ka man ngayon, may mga bagay sa buhay mo na panalo ka. Uuwi ka na masayang pamilya mo. Mayroon ka mga kaibigan na susuporta sa'yo. At may mga bagay na bago ka natututunan para mag-improve yung buhay mo, hindi lang yung negosyo mo. So set boundaries so you win in life, not just in business. Fourth, build a support group. Mag-build ka ng grupo or ng mga taong makakatulong sa'yo, intentional sa negosyo mo. Ito yung mga kaibigan mo na negosyante din. Bakit? Anong madalas na nangyayari? Pag may problema ka sa negosyo, sinong kinakausap mo? Mga kakilala, kamag-anak, kababata na never nagnegosyo. In the end, nakatulong ba siya sa'yo? Minsan, na-discourage ka pa nga nung kinausap mo sila. Not because they don't want you to succeed. They love you. The problem is, wala sila dun sa ginagawa mo. Kung negosyante ka, paligiran mo yung sarili mo ng mga kapwa mo negosyante. Pwedeng sa ibang industry. Kung nasa e-commerce ka, pwedeng nasa banking or nasa ibang negosyo, pwedeng nasa retail. Pero nagne-negosyo pa rin. Para meron kang makakakwentuhan pag may struggle ka at may nag-cheer sa'yo, tuwing nagsasucceed ka. Paano mabumuo ng isang support group? Or paano ba magkaroon ng mga kaibigan na negosyante kung first time negosyante lang ako? Or wala akong kakilala na nagne-negosyo din? Simple lang. Umattend ka ng mga masterclass, umattend ka ng mga seminars, umattend ka ng mga mastermind na kailangan mong magbayad para matuto. And doon sa may masterclass, mastermind, or seminars na to, maghanap ka ng mga kaibigan. Because trust me, katulad mo, yung mga umattend doon, naghahanap din sila ng mga strangers na gusto nilang gawing kaibigan sa journey na tinatahak nila. Number 2, look for a mentor. Bakit? May mga bagay na hindi mo makikita sa negosyo mo. May mga blind side ka. May mga mali kang mindset. Alam ko, successful ka na ngayon. Pero may mga bagay ka na hindi mo nakikita para makapunta ka sa next level mo. Doon makakatulong ang mentor. My mentor once told me, why do you need a mentor? Because you cannot read the label from inside the jar. Hindi mo mababasa yung label kung nasa loob ka ng jar. Tulad mo, hindi mo makita yung mga side ng business mo, hindi mo makita yung mga blind side mo kasi patuloy ka nagpapatakbo ng negosyo. That's why you need a guide. Sinong mentor dapat ang kinukuha mo? Yung tao nakapunta na sa lugar na gusto mo puntahan. So, look for friends in business. And number 2, look for a mentor. Third, delegation. Isa to sa mga problema ng mga entrepreneurs kasi napakahirap mag-delegate lalo na yung bagay na ginagawa mo. Bakit? Ano pumipigil sa atin? Wala namang kayang gumawa niyan na mas magaling kaysa sa akin. Tama ka kasi matagal mo na talagang ginagawa. Pero alam mo ba what I've learned? 80% done by someone else is better than 100% done by me. Bakit? Yung oras ko, maaaring magamit ko para mas scale ko pa yung business ko, makaisip ako ng strategy, kumunik ako sa ibang tao, or pwedeng ginamit ko yun para manalo ako sa ibang parte ng buhay ko na hindi negosyo. Mahabang topic ang delegation at kukulangin tayo sa video na to para discuss ko to lahat sa'yo. Pero ang gusto kong malaman mo ngayon is yung mindset, bakit kailangan mong mag-delegate. Kung ang expertise mo ay advertising, maganda nga naman talaga yon, no? At nagpapalaki ng negosyo mo. Pero kung ikaw ang nag-a-ads ng business mo, sino ngayon nag-i-strategize para lumaki ito kung busy ka sa pag-advertise? Wala, di ba? Kaya maraming founders ang pagod na pagod dahil sobrang dami nilang fires na pinuput out sa business nila pero hindi pa rin nag-grow yung business nila. Bakit? No one is strategizing in the business. When you delegate your daily tasks, makapag-free up yun ng oras mo. Here's the tip. Mag-shift ka na from working in the business to working on the business. Kasi na-delegate mo na yung mga daily tasks na kumakain ng oras mo. One thing that I've learned on startup founders, katulad natin, is magaling tayo sa barya, mahina tayo sa buo.
What do I mean? Nung panahon na barya-barya pa lang ang kinikita natin, lahat inaral natin. Marketing, sales, logistics, operation, etc. Gumaling tayo dyan and lumaki yung negosyo mo. That's good. The problem is, from level 1 to level 2 nakatulong sa'yo, hindi na makakatulong sa'yo from level 2 to level 3. May kasabihan nga, what got you here won't get you there. Dahil yung mga bagay na yan na ikaw pa rin ang gumagawa, yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka umaangat. Let me explain that. When you are starting, lahat ng bagay inaral mo. Lahat ng bagay ikaw ang gumagawa. Kaya nga lumaki yung negosyo mo. Kaso, so it move you from level 1 to level 2. Now, you're moving from level 2 to level 3. Ikaw pa rin ang gumagawa, kaya hindi lumalaki yung negosyo mo. So kung gusto mong lumaki yung business mo, kung kumikita ka na naman ng maganda ngayon and you can hire people or you can hire agencies that can do that for you, then pwede mo itong gawin. For example, before, kung ang kinikita mo lang in a month is 50,000 to 100,000, gusto mo kumita ng 200,000 to 300,000, simple lang. Dagdagan mo ng magagaling na tao sa loob ng negosyo mo. For example, if you are still the one running ads, why don't you hire an agency na mas magaling at mas nakatutok? Yes, magaling ka nga. Yun nga lang, magaling ka, 20% lang ng galing mo, yung napapakinabangan ng negosyo mo, dahil yung 80% kinagamit mo sa ibang parte ng negosyo. If you have an agency na makakatulong sa'yo, 100% accountable sila dun sa advertisement. Question, sino ang mas mabibigay ng mas magandang result? Yung nagbibigay ng 20% or 100%? Alam mo kagandahan pa nito? May mga tao ka pang natulungan. May mga tao ka pang nabigyan ng trabaho. Habang ikaw, na-enjoy mo yung buhay mo kasama yung pamilya mo, at the same time, mas nagkakaroon ka ng oras para maisip mo kung paano i-scale yung business mo. Win-win, tama? Pero alam mo, ang dami ko nang sinabi sa video na to, pero malamang hindi mo pa rin gagawin. Alam mo bakit? Ego. Wala kasing pwedeng gumawa nito na mas magaling kaysa sa akin. Nahihirapan tayong magtiwala sa iba. Pero alam mo ba, na mas mahirap pag hindi ka nagtiwala kasi ikaw ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Trust, my friend, maraming entrepreneurs ang lumago dahil natuto silang mag-delegate. Nahihirapan ka rin ba sa delegation? Comment below at maaari matulungan kita kung saan ang challenges mo. Number 5, prioritize self-care. In short, ako muna. Nakasakay ka na ba ng eroplano? Alam mo, pag sumakay ka ng eroplano, ang isa sa mga ginagawa bago lumipad, di ba ine-explain ng mga flight attendant kung ano yung mangyayari pag naubusan ng oxygen ng eroplano? Bumababa yung oxygen mask at ang unang kukuha nun ay ikaw. Ikaw. Kahit ang katabi mo pa, nanay mo, asawa mo, anak mo, mahal mo sa buhay, pinaka-importanting tao sa buhay mo, ang mauuna, ikaw. In short, ikaw muna. Bakit? You cannot help yung katabi mo kung ikaw wala ka ng oxygen. Kung mismong mga eroplano, ang inuuna ikaw, pero bakit ikaw hindi mo inuuna ang sarili mo? Ang na-realize ko is you have to be selfish. Naunahin mo yung sarili mo so you can be selfless para makapagbigay ka sa mga taong mahalaga sa'yo. Paano ko ito ginagawa? I started in the morning. Ginagawa ko rin to bago ako matulog. Meditation. So I meditate for 30 minutes to 1 hour. Anong ginagawa ko? I just pray. Pero yung prayer na hindi yung kinabisado, yung prayer na kinakausap ko lang yung creator ko as if nasa harapan ko siya. Alam mo, nakakatulong doon is hindi ko lang siya kinakausap. It also a self-reflection for me. Nakakatulong yun dahil pag ginagawa ko yun, walang distractions. Walang ibang naiisip ko kung hindi yung sarili ko. Sobrang malaking nakakatulong sa akin to. Hindi lang sa business, pati sa buhay ko. Number 2, I exercise. I make sure to exercise as much as possible every day. Kung hindi man, 3 to 4 times a week. Bakit napakalaga ng exercise? What it does to me is nilalabas niya yung stress ko. Nire-release niya yung mga iniisip ko. At hindi lang yon. According to studies, nagre-release yung katawan natin ng happy hormones kapag nag-exercise tayo. Kaya after the exercise, I feel light, I feel happy. Number 3, nagseset ako ng working time. And after working time, hindi na ako nag-work. Ang kasama ko na, asawa ko or yung pamilya ko. And because of that, mas nasiset ko, during my working hours, dun binibigay ko lahat. After working hours, ako naman. Ako muna. Kung ano muna yung gusto kong gawin. Number 4, complete sleep. Sa negosyo, ikaw yung utak. Tayo mga founders ang utak ng negosyo. So imagine mo, yung utak mo, pag kulang ka sa tulog, nakakapag-isip ka ba? Hindi. Pag kulang ka sa tulog, madalas mainit ang ulo mo. So I make sure na at least may 6 to 8 hours ako of sleep para mas makapag-isip ako sa negosyo ko at sa buhay ko. At panghuli, number 5, I make sure na magkaroon ako ng me time at least once a month. At least half day. Nagpupunta ako somewhere na ako lang mag-isa, tahimik, nag-iisip ako, may dala akong notebook, may dala akong ballpen. Sinusulat ko lahat ng plano ko sa buhay at nandun pa ba ako sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Sa mga sinabi ko sa'yo, ano dito ang nakaka-relate ka? Ano dito ang pinakatumatak sa'yo? Okay lang ba mag-comment ka sa comment section?
tas doon tayo mag-usap dalawa. Marami ka na bang natututunan sa video na to? Don't forget to click on subscribe para na-notify ka tuwing nag-upload kami ng bagong video.